Tayo na po mga minamahal ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo pa itumayo mga minamahal, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos, dadalhin ng itinalagang mga ngaral ng mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred D. Asis. Bless you, beloved preacher, Brother Ronald, Remando. Tayo po nalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Siyang matamis sa banal na presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Malapit sa Panginoong sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niya matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus, ikaw magpala sa ganakil ako magawa. Umasalamat ko sa inyo sa dalangin namin ginagalang na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons ang bilipandasan. O pusing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal-kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, a beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. Nice ko yung bumati muna na Happy Father's Day sa ating ginagalang malapastor. Malapakan natin malapinoon. Ginamit ang Diyos para tayo makarating sa tunay na gawain ng ating malapinoon. Happy Father's Day po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Minister Pogs, Wildy James Almeida, sa lahat ng mga beloved ministers, mga sons-in-law nating mga pastor, grandchildren, mga father na rin, akin rin po pinapaabot ang pagbati sa inyo. And nabati ko rin mga beloved in-laws nating beloved Minister Pogs, mga beloved Mami Esther, sampu ng mga father na kasama nila. Magandang happy Father's Day sa lahat ng mga workers, preachers, na mga father. Inabati ko rin po sila ng Happy Father's Day sa aking mga anak na father na rin, Christian, si Joshua, aking mga sons-in-law, Mark Dual, si J.M. Garcia, si Joms, aking mga bayaw na mga father, aking father-in-law, nandito ngayon, si Papa Pedro Acero. Nabati ko rin ng Happy Father's Day. At sa inyo lahat, siyempre, sa inyo lahat na aming ginigiliw ng kapatiran ng mga father, Happy Father's Day po. Mga choir members, mga fathers, napakasayang alalahanin na yung sakripisyo ng father, lahat gagawin para lamang sa anak. Kaya dapat talaga bigyan ng honor ng mga father. Amen. Palapakan natin malapay noon. Amen. Sa lahat mga webcast viewers, sa inyo lahat, magandang hapon po. Puri na malapay noon. Kindly read 1 Samuel chapter 25 verse 28. Unang Samuel 25:28. Isinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsang ng iyong lingkod, sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambayanan na tiwasay, sapagkat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon, at ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. Amen. At before we go on, before I forget, I'd like to greet my beloved wife. A happy birthday. Pwede natin malapin at
sa mga trials, sa mga kahirapan. Ilang dekada nakalipas, kasama-sama ko sa paglilingkod. Tuloy-tuloy, kahit na walang-wala. Kaya, she is a blessing for me. Kaya, happy birthday, sweetheart. Praise the Lord. Pagkiraman naman ang Panginoon. Hello, pasensya na, wala akong regalo. Prayer na lang. So dito sa natin, binasa natin, isinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsa ng iyong lingkod, sapagkat tunay na gagawin ng Panginoon ang aking Panginoon ng isang sambahayan at tiwasay, sapagkat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ng Panginoon at ang kasamaan na hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. So tinutukoy talaga dyan si David. He is not yet crowned as king at that time. Di pa siya hari nung panahon na yan na sinulat yan, yung mahal. Anong sabi nung babae na hilang tawad? Sabi sa English, "For the Lord will certainly make my Lord a sure house." Yung mga hari kasi noong araw, mga matataas na tao sa kaharian, ang tawag Lord, Panginoon, pero small letter L lamang. Kasi yung big letter L, para sa mahal na Pinso Kristo lamang yan. Amen? Lord, yan na may paggalang lamang. Paggalang sa mga hari, sa mga prinsipe at that time. So, kaya yung tinawag dyan. Sabi ng babae na matalinong babae na mahal. "For the Lord will certainly make my Lord a sure house." Hindi pa siya hari. Ang tinutukoy niya, sigurado na gagawin ng Panginoon na magiging hari ka. Sure house. For what reason? Anong dahilan na sinabi ng babae na yan? Actually, the woman that spoke in that passage was prophesying. She was prophesying. Siya nagpo-prophecy ano mangyayari kay David. He's not yet crowned as king sa panahon na yan. Hindi pa siya hari. But the woman prophesied, the Lord will make you sure, I will make you a sure house, a dynasty. Kaharian, dynasty, maging hari kang dynasty. Hindi lamang ikaw, pati anak mo magiging hari. Alapakan natin, malapayan, amen. Gaya ng Diyos, minamahal, pag nalugod sa iyo, malapinon, hindi lamang ikaw pagpapalain, pati lahi mo pagpapalain ng ating malapayan. Kaya, yung sakripisyo ninyo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, it really pays. Talagang hindi nasasayang yan. Kaya huwag ka mapagod sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Dahil ang Diyos po nakatingin sa lahat ng ginagawa natin. Amen? Wala nakatago sa Kanya. Every sacrifice that you have done, it will be rewarded by the Lord. Amen? Akala ko nga, hindi ako makakatayo sa sobrang pagod kahapon. Napakainit, nakailang palit ako ng damit. Palit, so punta ko sa sasakyan, magpapa-aircon ako. So nanakit lang ang katawan ko. Akala ko hindi ka makakatayo. Pero buhay ang malapit. Sabi ko, Lord, bigyan mo ang kalakasan. Mamaya bigla akong lumakas. Totoo ang ating malapit noon. Galak na galak tayo. Totoo ang sinabi. Pag ginawa natin kalooban ng malapit noon, ang kapalit yan, pagpapala, kagalakan. Kagalakan, hindi kaya bayaran ng mga bagay na material. Amen? Kahit marami tayong material, pero nalabag natin kalooban ng Diyos, kulang yung kagalakan natin. Amen? Pero pag nasunod natin, hindi basta-basta ang joy yung ipadama sa atin ng ating malapinoon. Yung power na sa atin because we have done the will of God. Everybody say, praise the Lord.
We will make you a sure house. The Lord of Israel, sabi ng babae kay David, will make you a sure house. Ang tinutukoy yan, magiging hari ka. Magkaroon ka ng dynasty in Israel. And that happened. Says, after na David na maging hari, yung kayang anak naging hari din. Pati mga apo ng David naging hari. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? And David did not dream to become a king. Hindi siya nangarap na maging hari, si David. Pero bakit ginawa siyang hari? Dahil siya lamang ay laging sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? And one reason why David became a king and God made him a sure house. Dito sa binasa natin, ang pinakadahilan talaga dito sa binasa natin. Sabi diyan, because my Lord fights the battles of the Lord. Ang dahilan, dahil si David ay binabaka ang digmaan ng Panginoon. So that is our topic for today. Fighting the battles of the Lord. Fighting the battles of the Lord. Ating nilalaban ang laban ng ating mahal na Panginoon. Are we fighting the battles of the Lord? Are you fighting? Nilalaban ba natin ang laban ng ating Panginoon? Pag ginagawa mo yan, you are fighting the battle of the Lord. God will bless you. He will make you a sure house. Will dream, your dreams will become true. Ay mga pangarap mo magiging totoo at magaganap. Hindi po magkamali ang masulatan. Kaya as a Christians, we must be fighting the battles of the Lord. Ano ba yung battles of the Lord? At that time, during the time of King David, lahat ng mga masasamang tao, yung mga lumalaban, nilulusob yung karya ng Israel, the heathen kings, mga hari na hindi nakakilala sa Panginoon, yun ang kalaban nila. Tao sa taong labanan noong araw. Lahat ng masasama, talagang pinapatay ni David. Mga kaharian, pati hari pinapatay. Yan po yung battles of the Lord at that time. In our time, hindi na po taong kalaban natin. Amen? Hindi na tayo makipagpatayan sa mga tao. Ang kalaban natin, demonyo na maalipin sa tao para maging masama. And that battle will be won through the gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord! At ang digmaan na yan ay mapagtagumpayan natin sa magitan ng gospel, ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya dapat minamahal, pahalaga natin yung digmaan. Since the beginning of time, even time immemorial, lagi nang may labanan between good and evil. Yan ang digmaan, minamahal. Parang mainit. Labanan ng masama at kabutihan. Yan na ang simula. Mula pa ng simula. Nung magkaroon ng tao sa mundo, may labanan na. Labanan ng kasamaan at kabutihan. At laging ang Diyos kakampi sa kabutihan. Palapakan natin mga Pinoon. Amen? If you are a child of God, if we are a Christian, we must oppose every form of evil in this world. Bawat anyo na masama, you have to oppose. Yan po ang utos ng Panginoon. That is fighting the battles of the Lord. Hindi na po ang Diyos mababa dito para makipagbaka. God will fight through you, through us, through the Christians. He wants evil be done away in this world. Ayaw ng Diyos ng kasamaan dito. Ayaw niya. Bakit lumalaganap ang kasamaan?
marahil nagkukulang ang anak ng Diyos. Some of us are not fighting against evil. Yan talaga ang utos ng mga Pinoy. Kipagbaka ka. We must be fighting the battles of the Lord. Kaya kayo may mga masama, upos mo. Huwag ka matakot. Expose the evil. Kita natin mga pastor. Sabiwan na limbawa natin mga pastor. Bakit pinagpala mga pastor? Hindi man natakot mga pastor. Kahit saan ilagay mo. In PR, rebelde, kahit saan. Ina-expose siya yung kasamaan. Bakit? Iyan ang utos ng Diyos. Expose the evil. Dahil ayaw ng Diyos na mga tao maniwala sa kasinungalingan at kasamaan. Dahil pag namatay sila, tuloy na sila sa karakat-dagatang apoy. Kaya, as a Christian, we are ordained to preach the gospel. Ihayag ang katuwiran, sabihin ang katotohanan. May masaktan o wala, you have to declare the truth. Kailangan sabihin mo ang katotohanan na walang kasamaan na papupunta sa langit. Makakarating lamang sa langit ng mga taong binanal. Expose the evil para malaman ng mga tao as a witness. Kaya, minamahal, bilang anak Diyos, you must support preaching the gospel. Tumulong ka sa balanan ng gospel para maraming tao magbabago, kagaling at magbabala na buhay na walang hanggan. Diba? So praise the Lord. Medyo may sakripisyo ang pananaral ng gospel. Narinig ko nga ang patutuo natin mga pastor. Ang nagkrusada na, sabi ng pastor, kinakabahan ako, sabi natin mga pastor. Pag sinabi ng mga Pinoy, magkrusada ka, sabi ng pastor, kinakabahan ako. Natatakot na raw siya. Kasi ibig sabihin niyan, kailangan mo ng fasting. You have to cry to the Lord day and night. Because the preaching of the gospel is not only in words, but in power. Ang kaya ng Diyos, hindi lamang salita, may kasamang kapangyarihan. Ang mga ngaral, you have to sacrifice. Sabi ni Pablo, my speech and my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Kung pagalingan lamang, ako lang gagaling. Pwede naman tayo mag-aral kung gusto natin. Di ba? Pwede naman mag-aral. Araw at gabi magsunog doon ng kilay para maganda ang ating preaching. Pwede natin gawin yan. Kaso hindi natin ginagawa. Kasi ang karya ng Diyos, hindi salita, kundi kapangyarihan ng ating malapelo. Kailangan umiyak, kailangan mag-ayuno, kailangan manalangin, kailangan mapuyak ang mga mangangaral ng gospel. Kahit inantok ka na, kailangan mong gumising. Sabi ni Pablo, when I am weak, then I become strong. Sabi ni Pablo, mahina na ako ang katawan ko. But when I am fighting the battles of the Lord, when I go on preaching the gospel, I become strong. Hallelujah. Pinahintulot ang Diyos na hindi tayo aasa sa ating tulong, sa ating lakas para makita ang kawalatian ng ating malapinon. Hindi tayo nagpapagaling, kundi ang Diyos na buhay ang ating malapinisos. Salamat sa ating katapos na Barangay Crusade, mahal. Although napakainit talaga, pero marami pa rin dumalo at marami pinagaling ang ating malapin. Umiyak sila sa kagalakan na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa tao. Diyos na nagpapagaling. Yan ang ating duty, minamahal. Kaya nga, sabi ni David, nung kaharap sa si Goliath, hindi pa sa hari, sa binatilyo lamang nung panahon na yan. Hinahamon na sa ni Goliath. Alam niyo, minamahal, if David did not oppose and fight Goliath, he would never become a king. Kung hindi siya lumalaban kay Goliath, hindi siya lumaban sa panahon yan, hindi siya magiging hari si David.